Hello guys, maayong buntag, good morning. Good morning Luzon, Visayas, Mindanao, of course, all over the world. Maayong buntag. So, yung napag-usapan natin last time is about basic and biblical financial planning. Okay? So, additional doon na guys doon sa financial planning natin na topic. Napaka-importante po sa bawat isa na malaman po natin yung financial planning, 'di ba? Kasi it's all about money. It's all about money. So kahit dun po sa Bible po, may nabanggit po doon na napaka-importante po yung money. Okay? So hindi po ako naniniwala doon na ang money is the root of all evil. Hindi po ako naniniwala doon. Okay? Nakadepende po yun sa paggamit sa kwarta. Opo. Nakadepende po yun. May advantage at saka disadvantage po yun. Diba? Kung maayo naman imo pagdala sa imong kwarta, sa imong money, so wala tayong problema doon. Okay? In fact, nagagamit siya sa negosyo mo, mga bills, okay? Then, it's good. Maganda. Pero kung imo namang gigamit sa makamundong bagay, yung kwarta guys, makamundo siya, pero pag ginamit mo siya sa makamundo din, yun, may mali. Okay? So, maayong buntag, no? So, hinaot ko nga naamo diha sa nindot na kabuntagon ngayong umagang ito, sasamahan ka ni Lord sa bawat gawain mo, sa bawat ginagawa mo, sa negosyo, sa trabaho, sa pag-eskwela, lalo-lalo na mga estudyante. Always believe in God. Always believe in the Lord Jesus Christ as our Lord and personal Savior. Kasi wala tayong ibang kakampi, which is the Lord lang, 'di ba? Kasi si Satan napaka-traitor 'yan eh. Napaka-traitor 'yan. Lagi tayong aakusahan 'yan. Lagi tayong aakusahan para hindi po tayo makausad. Okay? Step forward lang, kapatid. Okay? Mamuhay tayong matagumpay. We live in the victorious life. Okay? Huwag nating sayangin yung buhay na binigay ni Lord sa makamundong bagay. Yes, ini-enjoy natin. Pwede naman natin enjoy yung buhay natin, pero limited lang. Limited lang siya. Si Lord po, unlimited. Si Lord, unlimited na magbigay ng kasiyahan. Okay? So, yung happiness at saka joy, magkaiba po yun. Okay? Happiness, masaya ka kasi you have a material things in your life, nagagawa mo yung gusto mo. Pero yung joy, yung naluwalhati mo yung Panginoon at saka tanggap mo si Lord sa buhay mo. Okay? Lagi kang excited in every day. Excited ka gumising at magpasalamat kay Lord. Kumbaga, wini-wear na natin si Lord. Sinusuot na natin si Lord sa buhay natin. Okay? Iwanan natin yung mga makamundong bagay na hindi naman nakakatulong sa ating paglago. Hindi naman nakakatulong sa ating pag-grow. 'Di ba? Kapatid, ay guys, sa mga hindi pa po naka-subscribe, pa-subscribe po ng ating YouTube channel, Kapanatag Vlogs. So, ano po siya? Kristiyanong vlogger. Okay? Yung main purpose po natin dito is magpa-inspire po ng ibang tao
motivational, of course, video, tapos kung soon, in the God's will, sa kalooban ng Panginoon, maging channel blessings tayo para sa ibang tao. Okay? Gagawa tayo ng mga charity, ganun. Diba? So, mas pagpapalain pa tayo ni Lord. So, we pray na mas marami pa tayong magagawa sa kingdom ni Lord at maluwalhati siya. Kasi, our labor ni Lord is not in vain. Hindi po sayang ang paglilingkod natin sa ating Panginoon, Hesus Kristo, na namatay sa cross ng Kalbaryo. Di ba? Ang nakanindot dito kay si Lord ang tumubos sa atin, tayo ay maligtas, at the same time siya yung pangtubos. Di ba? Kasi tayo ay nakasangla po tayo. So, pero ang ginawa ni Lord, grabe, no? Siya yung tumubos at the same time siya yung pangtubos. Grabe. Kapatid, kung mapapanood mo tong video na ito, hinaut ko na makaka-inspire sa'yo. Na kay makatunan ba? Lalong-lalo na sa mga Bisaya. And yes, of course, dito sa mga Pinoy, dito sa Pilipinas, at the same time, nag-i-expand po tayo ng mga wisdom about kay Lord, di ba? Nag-share po tayo kung paano ako tinawid ni Lord sa kahirapan, sa kalisod, sa kaniagi. Hindi naman ako kibang Bisaya. Hindi na ako marunong magbisaya. So, medyo butal-butal na. Putal-putol. Inana ba? Pero sige lang. Ampo lang ta sa Ginoo na hatagan tagdagang grasya, mga kaigsoon diya sa Cebu, Visayas, and of course, mga kamag-anak na ako diya sa Mindanao, of course, sa Cebu. Daghang kayong salamat sa inyong pagsuporta. Dili na ako, even layo ko, pero inyong suporta 100%. So, daghang kayong salamat. Maraming salamat po sa inyo. Okay. So, hinaot na daghan patag mahimo na mga video like this. And of course, para maabot nato sa uban na mga yung mga wala nang pag-asa sa buhay, sa sarili nila. 'Di ba? Wala na metabo sa akong kinabuhi. Kapatid, sabi ko nga dati before, kung hindi ka papatay, hindi pa tapos si Lord sa buhay mo. If you are not dead, God is not done to you, kapatid. Kaya wag mong pangungunahan yung Panginoon. May maganda pa. Alam mo yung pangit na nangyari sa buhay ngayon, may ikakaganda ka pa, kapatid. May ikakaganda pa. No? So, kapatid, lagi nating tandaan, lagi tayong mag-iingat, lagi tayong magtiwala at maniwala sa ating Panginoon na itatawid tayo sa kalisdanan, sa kahirapan, sa mga struggle natin sa buhay. I know, malalampasan natin to, malalagpasan natin dahil kasama natin ang ating Panginoong Hesus Kristo. Dahil kasama natin ang ating personal Lord, yung mangliligtas natin at Diyos sa ating buhay. Yung pagkakataon na mabuhay tayo sa mundo, huwag nating sayangin. Kasi alam mo bakit? Kasi bukas hindi natin alam. Hindi natin alam kung ano yung may tabo, yung mangyari, what happening for the future, for tomorrow. Diba? Kaya kung anong meron ka ngayon, gawin mo na, kapatid. Huwag mo na ipagbukas. Napakaganda yun, napakaganda. Napakagandang topic natin about regarding this. Kasi kung anong meron ka ngayon, gawin mo na ngayon. Huwag mo nang pabukas. Diba? Kasi hindi natin alam yung buhay natin. Diba? Kaya sabi ko nga before, dati,
nag-excuse ako, nag-church. Sabi ko nun, next Sunday na lang, mag-church. Sabi ko, tapos may napanood akong video. After ko, kasi nag-o-online lang ako. Siyempre, may activities ako sa malayo. Ganun. Kaya ang ginawa ko, sa online na ako nag-church. Muna. For isang linggo. Last Sunday, ganun. Tapos ang nahitabo, yung nangyari po, may napanood po akong video na kailangan, kung may magagawa ka ngayon mo na gagawin. Huwag mo na ipabukas. Diba kasi hindi mo alam yung buhay eh. Kasi our life is limited, but God is unlimited. Lagi lang tayo magtiwala kay Lord. Lagi lang tayo magtiwala sa ating Panginoong Hesukristo na tayo ay bibigyan mas mahaba pang buhay at para mas daghan pa tayong mabuhat. Marami pa tayong magawa at maimbag dito sa kingdom ni Lord para sa kaluwalhatian ng ating Panginoon. Di ba? So, wag nating sayangin yung buhay. Wag na tayong magsayang ng oras, di ba? Kung gusto nating yumaman, magsikap po tayo. Di ba? Maging wise. Wag po tayo maging foolish or foolishness. Katangahan, kahangalan, di ba? In other words, in simple words, bobo. Huwag na nating gusto nating umasiso sa buhay, sikapan natin, di ba? Gawa tayo ng goal at paplano po tayo para sa ating success. Okay? Para sa ating tagumpay. Kasi wala pong ibang makikinabang dyan sa tagumpay natin. Tayo din. Pamilya natin. At saka si Lord. Siyempre, i-bless ka ni Lord. Mas i-bless din natin siya. Diba? Mas lalo tayong magbigay. Kasi hindi tayo pinababayaan ni Lord. Mas lalo tayong mag-support sa kingdom niya, sa gawain niya, sa church. Kung may enough money ka, pwede tayo magtayo ng church. Diba? For expansion sa simbahan. Diba? Para mas sino yung hindi makasamba sa bahay-sambahan kasi malayo, may hatid po natin yung magandang balita sa kanila. Diba? Halimbawa, sa bundok, malayo siya. Di kayo malayo sa simbahan, ganyan. So, pero willing naman sila mag-church. Yun, gagawin natin. Parang gagawin ang church doon, tapos doon na mag-worship. So, at saka mag-share ng Word of God. So, napaka-sarap po yun sa feeling natin bilang mananampalataya na magawa natin yung pinapagawa na ni Lord. Okay? Yan lang po sa umagang ito. And lagi kong sinasabi na hindi pa tapos hanggat buhay ka pa kapatid, hindi pa tapos si Lord sa buhay mo. Okay? So may magandang gagawin pa si Lord sa buhay mo. Okay? Guys, yun lang po. And good morning and God bless. Bye-bye.